Bakit mahalaga yung invisible presence of God? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Nagusto po ng batiin si Ricky Ibanez and Ate Margie. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Na yung topic po natin ngayon ay invisibility. Pag sinabi po natin invisibility, yung Diyos natin ay hindi nakikita. Pero bakit importante na malalaman natin na siya ay kasama natin araw-araw bagamat hindi natin siya nakikita? So the doctrine of God's invisibility teaches that God's full essence, His complete spiritual being, can never be fully seen or comprehended by human eyes. Ibig sabihin, kahit makita mo siya, di mo naman talaga siya mauunawaan. God is God. At kaya po napakahalaga na hindi tayo gumagawa ng mga graven images, mga imahe ng Diyos, mga idols, mga rebulto ng Diyos. Kasi yung Diyos, He is far beyond us. Hindi siya pwedeng mailagay sa isang bagay na nakikita. So, though invisible, God graciously reveals Himself through visible, created things like nature, His Word, and ultimately through Jesus Christ. This means that while we cannot see God directly, we can know Him truly and personally through His works and His presence in our lives. God's invisibility reminds us of His holiness, majesty, and mystery, inviting us to trust Him by faith beyond what our eyes can see. Kaya po napakalaga mga kapatid na nagtitiwala tayo, nananampalataya tayo sa Diyos na hindi nakikita, na yung pananampalataya kasi natin kayang lampasan yung mga bagay na nakikita. Minsan kasi tayong mga tao, to see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako manampalataya. Sa atin pong pananampalataya, you have to believe in God in order to experience Him. Para mas maranasan mo yung kanyang presensya. Now, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 17, "To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen." Sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. God is invisible but present. Ang Diyos po natin ay invisible pero po kasama natin araw-araw. Ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bagamat hindi ko siya nakikita, alam ko na kasama ko siya araw-araw. Marami po pagkakataon ng buhay natin, sa buhay natin na nandyan nga yung mahal mo sa buhay, pwedeng asawa mo, no? Andyan nga, visible, pero hindi naman present, no? Kadalasan po yan sa relasyong mag-asawa. Sasabihin ni asawa na, "Oy, nandyan ka nga, nakikita nga kita, nakaupo ka nga dyan, nag-uusap nga tayo, pero hindi ka naman present." Ibig sabihin, wala naman yung puso mo rito, wala naman dito yung isip mo, pwedeng nasa trabaho or pwedeng nasa ibang lugar, pero nandyan ka nga. Sometimes, ganun yung mga tao, no? Present, invisible, nakikita mo, pero absent. Nasa iba yung isip, nasa iba yung puso. Pero sa Diyos po natin, bagamat siya invisible, hindi nakikita, hindi mo makikita sa sopa mo, hindi mo makikita sa sala, sa kitchen mo, nakaupo doon sa upuan. Pero He is present. He is always present. Kaya po, mga kapatid, kung meron ka mga problema, pagsubok sa buhay, pasok ka lang sa kwarto mo, lumuhod ka lang doon sa Panginoon, kausapin mo lang siya. He is there with you, listening. Pinakikinggan ka niya. Anytime, pwede kang lumapit sa Diyos, ibuhos mo yung nararamdaman ng iyong puso, sabihin mo sa kanyang problema mo, hinaing mo, nararamdaman mo, and He is listening. Ganun po yung forever na ganun. Ibig sabihin, kahit kailan hindi ka iniwanan ng Diyos. Wala kang sasabihin na hindi maririnig ng Diyos. Wala kang gagawin na hindi nakikita ng Diyos. He is forever present. Kasama ka niya palagi. Kaya po, mga kapatid, na-encourage ko yung bawat isa sa atin. Kung ano may mga pinagdadaanan natin, huwag nating isiping malayo yung Diyos. God is present. He is there, next to you right now. He is listening to your prayers. Pinapakinggan ka ng Diyos right now.
Though He is invisible, He is present. At yung Diyos sumasagot sa ating mga panalangin. Number 2 po, bagamat yung Diyos natin ay invisible, God reveals Himself in Christ. Ipinahayag po ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo na lahat ng relihiyon ay patungo sa Diyos. Sabi po kasi ng ilan, yung mga professors ko, yung mga iba kong mga nakakasalamuha, sabi nila, yung mga religions, parang bundok lang yan. So imagine isang bundok, no? Now, maraming daan patungo dun sa tuktok ng bundok. Maraming kaparaanan paano umakyat ng bundok. At maraming mga direksyon patungo dun sa tuktok ng bundok. Pero iisang tuktok lang yan. Lahat tayo magkikita-kita pa rin sa tuktok. No? So sabi nila, yung mga religions, iba't ibang kaparaanan papunta sa Diyos. So merong Hinduism, merong Christianity, merong Islam, may Judaism, may Buddhism, may iba't ibang relihiyon. Pare-pareho lang yan, magkikita-kita rin tayo sa tuktok. Magkikita-kita rin tayo someday, kahit sa kabilang buhay. Now, hindi po totoo na lahat ng religion ay patungo sa Diyos. Kasi po, ayon sa Biblia, God reveals Himself in Christ. Hindi kay Hare Krishna, hindi kay Buddha, hindi kay Siddhartha Gautama, hindi kay Muhammad, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Now, kung totoo na lahat ng mga relihiyon ay patungo pabalik sa Diyos, hindi na sana pipiliin ng ating Panginoong Jesucristo ang mamatay doon sa krus. After all, napakahirap mamatay doon sa krus, paparusahan ka, aakuin mo yung kasalanan ng iba, lalateguhin ka, puputungan ka ng koronang tinik, at ipapako ka sa krus ng Kalbaryo. Meron naman palang ibang kaparaanan patungo sa Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, there's no other way for people to be saved. Alam ng Panginoong Jesucristo na ito lang ang nag-iisang kaparaanan para maligtas ang tao sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, kaya pinili niya yung krus. Kung meron lang sanang ibang kaparaanan para maligtas ang tao, makabalik sa Diyos, hindi na sana pinili ng Panginoong Jesucristo mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So alam ng Panginoong Jesucristo, there's no other way. Si Jesus Christ lang yung revealer of the Father. John 1:18, sabi dito, no one has ever seen God. The only God who is the Father's side, si Jesus Christ po, He has made Him known. Ang ating Panginoong Jesucristo lang nagpakilala sa Diyos Ama. Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Wala nang ibang kapahayagan ng Diyos kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang tagapagturo o leader ng mga relihiyon na makakapaghayag kung sino ang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, God blesses those who believe. Yung mga nananampalataya, again, to believe is to see. God blesses those who believe. Pinagpapala ng Diyos ng kanyang pabor at pagpapala yung mga nananampalataya. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 20:29, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Kausap niya si Thomas. Sabi niya, Thomas, dahil nakita mo ko, kaya ka nananampalataya. Para sa iyo, to see is to believe. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, blessed, pinagpala, are those who have not seen and yet have believed. Pinagpala sila na hindi nakakita, ngunit sumasampalataya. Pinagpala yung mga taong to believe is to see. Sabi po rito sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Lahat po ng lumalapit sa Diyos ay kailangang manampalataya na siya'y naririyan, kasama natin. And that, pakinggan po natin itong mabuti, and that He rewards, meron pong gantimpala, and that He rewards those who earnestly seek Him. May gantimpala po para doon sa mga taong
naghahanap sa Diyos na may pananampalataya na siya nga ay naririyan kasama natin. So, God blesses those who believe. Mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya na kasama natin ng Diyos right now, kahit hindi natin nakikita, ikaw ay pinagpala and you will receive rewards from the Lord. Hindi po ako may sabi rin yan. Sabi niya po yan sa Hebrews chapter 11, verse 6. So, bilang application po mula sa pinag-aaralan natin na ito, number 1, put your faith in God and not in feelings. Yung ating pong pananampalataya, ilagay natin sa Diyos na kasama natin, sa invisible God. Put our faith in God. Manampalataya tayo sa Diyos, hindi po sa ating mga feelings. Alam niyo po, maraming mga tao nakabase sa feelings. I feel God right now. Mga ganon, no? Yung feelings po kasi mapaglaro. Emosyon, mapaglaro. Minsan feel mo, minsan di mo feel. Minsan hype na hype yung emotion mo, minsan down na down. Hindi reliable yung emotion natin. Minsan lapit-lapit mo sa Diyos, feel na feel mo si Diyos, si Lord, pero minsan hindi mo feel si Lord. Kasi emotion eh. Yung emotion kasi up and down. Yung emotion mo ngayon, pwedeng hindi mo na emotion tomorrow. Pero mga kapatid, yung katotohanan hindi nagbabago. Kaya po yung pananampalataya natin, hindi natin nilalagay sa feelings, kundi nilalagay natin sa Diyos na totoo, na kasama natin araw-araw, hindi man natin feel or feel natin. Minsan ang feeling natin, Lord, but pakiramdam ko ang layo-layo mo. Pakiramdam mo yun. Pero hindi yun yung katotohanan. Ang katotohanan, ang Diyos ay laging malapit sa iyo. So put your faith in God and not in feelings. Number 2, know Christ in order to know God. Again, hindi po lahat ng mga relihiyon ay makapaglapit sa atin sa Diyos. Ang makapaglapit sa atin sa Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At ang nakakilala sa Panginoong Jesucristo ay nakakilala sa Diyos. Kaya po sabi ni Jesus Christ sa ilang mga verses, no, kagaya ng John 14:9. Sabi dito, ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. He who has seen me has seen the Father. Yan po ay pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. So kung nakikita mo ang Panginoong Jesucristo, nakikita mo rin ang Diyos Ama na invisible. Because Jesus Christ is the exact representation of the Father. Hebrews chapter 1 verse 3. And to know Christ is to know God. Kapag kinikilala mo si Kristo na nakasulat, na nababasa natin sa banal na kasulatan, nakikilala din natin ang Diyos Ama. So know Christ in order to know God. Magbasa po tayo ng Biblia. Unawain natin sino pa talaga si Jesus Christ. At maunawaan din natin sino yung Diyos Ama na nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. And number 3, experience God's favor and blessings. Dalangin ko na lahat po tayo maranasan natin yung pabor ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos. At sinasabi po ng banal na kasulatan, kung ikaw ay lalapit sa Diyos, you will really seek Him. Kagaya po sinasabi sa Hebrews 11:6, anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung hanapin mo talaga yung Diyos, Lord, gusto ko itang mas makilala pa. Lord, gusto ko na maunawaan pa sino ka. Gusto ko itang masunod sa aking buhay. Yung talagang nagkakaroon tayo ng kauhawan at pagkagutom sa Diyos. Sabi sa Biblia, God will reward you. God will bless you. God will shower you with His favor and blessings. After all, sa Diyos naman nagmumula lahat ng mabubuting bagay. At the more na mo nakikilala ang Diyos, that in itself, yung nakikilala mo lang ang Diyos, kahit wala pang material blessings, you are already blessed. Kasi nakikilala mo yung tunay na Diyos. That in itself is a reward. That in itself is a blessing. Para po sa ating discussion, what is the importance of believing that God is present even though He's invisible? Bakit importante? O anong importansya ng manampalataya tayo sa Diyos na kasama natin ngayon kahit hindi natin siya nakikita? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po'y manalangin. Invisible God, though I cannot see your full glory, I choose to trust you by faith. Thank you for revealing yourself through creation, Scripture, and the life of Jesus. Help me to rest in your presence, even when I don't feel you. Strengthen my faith
so that I may confidently follow you, knowing that your power and love are always at work behind the scenes. Teach me to rely on your promises and to honor you as the holy, invisible God. From now on, I will believe in your presence and will not rely on my feelings. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, ang Tres Marias, at hello po sa lahat ng kapatiran natin sa Laguna. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.